Magandang hapon mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. 10,000 sa 30,000 infra projects na inspect na 252, guni-guni lang. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Rovic Manuel. Umabot sa 272 infrastructure projects ang natukoy bilang ghost project sa bansa simula sa taong 2016 hanggang 2025. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, nadiskubre nila ang mga nakatenggang proyekto sa iba't ibang rehiyon matapos ang isinagawa nilang inspeksyon kasama ang Philippine National Police. Sa panayam ng DZRH kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, natukoy umano ng kasundaluhan ng naturang mga guni-guning proyekto mula sa 10,000 mga bineberipika sa buong Pilipinas. Bukod pa niya rito ang nasa 20,000 infrastructure projects na patuloy pang i-inspeksyonin sa kabuuang bilang na 30,000 projects. Around 30,000 projects that we need to inspect together with the PNP po. Together with PNP. 30,000. Opo, sir. Ang dami, ano? 30,000. Nakakailan na po kayo? Around 10,000 po, sir. Nako, marami-rami pa pala. So yung 250 po na nadiskubre ng DPWH together with Armed Forces of the Philippines ay from 2016, tama po ba yan? Yes, sir. 2016 to present po, sir. Saan lugar po ito, Colonel? Saan ang concentration yan? Kalat-kalat na to, sir, eh. Kasi in tandem po kasi itong pag-inspeksyon natin para mabilis. Sabay-sabay na yan, sir, nationwide po. Ayon kay Colonel Padilla, lahat ng kanilang mga nadiskubring Ghost Flood Control Project report ay kanilang isinusumite naman sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nilinaw nito na ang AFP ay katuwang lamang ng Department of Public Works and Highways o DPWH at sila pa rin umano ang nangunguna sa inspeksyon. Sila lang aniya sa AFP ang nagpo-provide ng security at technical assistance sa proseso ng investigasyon upang matiyak ang transparency at walang bahid ng pang-aabuso. Linawin ko po dito, Apo. DPWH pa rin po ang nangunguna sa inspection. Sa AFP po, kami po ay accompanying force. So, ang ibig sabihin po nito, kami po ay nagpo-provide ng security, nagpo-provide din po kami ng technical assistance through our engineering brigades and battalions po, no? Nabatid na inatasan ng ICI ang AFP at PNP na magsagawa ng inspeksyon sa mga proyekto upang mapabilis ang investigasyon sa posibleng katiwalian sa maanumalyang flood control projects. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, mga misa at prosesyon, isasagawa sa Immaculate Conception Cathedral sa Pasig City ngayong araw ng kanilang kapistahan. Binagsan ng mga debotong Katoliko ang Immaculate Conception Cathedral sa Pasig City ngayong pista ng Immaculate Conception. Aabot sa 12 misa ang idaraos sa katedral na nagsimula pa kaninang alas 5 ng umaga, at oras-oras itong gagawin hanggang alas 8 ng gabi. Kasabay nito, 2 prosesyon din ang isasagawa. Una ay matapos ang pang alas 10 ng umaga na misa, at susundan ito sa hapon ganap na alas 4:30. Magpapatupad naman ng stop and go scheme ang Pasig City LGU sa bahagi ng Kapasigan ngayong araw, bilang pagbibigay daan sa prosesyon. Tema ng kapistahan ngayong taon ay Maria, Aming Kagalakan, Kaagapay at Kalakbay. Malalaman natin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. Bago tayo magtapos, narito na ang Christmas countdown, ngayong araw ng Lunes. 17 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.